11 minuto na po makalipas ang alas 11 ng gabi. Nandito na tayo sa ating second segment for tonight dito sa ating kantahan sessions para kina Benjan at Dave. Welcome po sa ating isang tanong, isang sagot. Alright mga kapatid, eto na po tayo sa ating pangalawang segment ngayong gabi, ang isang tanong, isang sagot, kung saan bawat katanungang aking babanggitin o sa bawat katanungan ay mayroong kapalit na kasagutan. Mga kapatid, eto na po tayo. Huwag na natin palampasin ang gabing ito. Simulan na natin ang tanungan. Eto na, sa oras nating alas 11:12 ng gabi, 12 minuto makalipas na ikalabing-isa ng gabi. Eto na po tayo sa ating tanong na babanggitin dito sa ating isang tanong, isang sagot. Sa ating katanungan ngayong gabi, ngayong nagsipagbalikan na lahat ng mga mag-aaral sa pasukan, naging success ba ang kanilang pag-aaral sa unang araw pa lang? Oo o hindi? At bakit? Okay. Uulitin ko po ang katanungan. Ngayong nagsipagbalikan na ang mga mag-aaral sa pasukan, naging successful nga ba ang unang araw ng kanilang pasukan? Oo o hindi? At bakit? Ayan ha. Comment na ng inyong mga kasagutan mga netizens. Bigyan din ng paliwanag ang mga yan. Dahil kapag walang paliwanag yan, hindi ko babasahin yan. Alam nyo na kung sino kayo. Okay. Kaugnay pa rin ito doon sa ating kaugnay pa rin ito doon sa pagbabalik eskwela ng mga kabataan ngayong gabi o ngayong taong panuroang 2026 hanggang 2027. Sa loob ng 201 araw, sana maitawid nila yung ganyan kahit na meron na tayong tatlong termino sa loob ng taong panuruan Nagsisimula na po tayo ngayon sa unang termino mula ngayong araw, June 8, at magwawakas hanggang September 15, Lalong-lalo na po yung pangalawang termino naman ay magsisimula ng Setyembre 16 at magwawakas ng Disyembre 18. Di ba? Yung natirang ilang araw doon from October 1 hanggang 11, puro taon ng lanabal yun. Yung October 1 to 11 sa second term ng pasukan, yan po ang mga time na wala ako dyan or pwede ako makapunta kay Benjan, ha? Kasi merong posibilidad talaga na hindi ako makakapunta doon dahil kailangan niya talagang mapag-isa at makapag-aral siya ng maayos. Ako nauunawaan ko naman yun. Hindi naman magmamarka yun kung ganun-ganun lang kadali yun. Oo, lalo na ngayon paghahandaan natin yung kanilang kwan nga sa di ba? Yung kanilang kwan pa sa Bible Festival next year. Next year pa yun. Huwag kayo masyado excited. Alright mga kapatid, uulitin ko po ang katanungan natin ngayong gabi dito sa ating segment na isang tanong, isang sagot. Ngayong nagsipagbalikan na ang mga mag-aaral sa pasukan, naging successful nga ba ang unang araw ng kanilang pagpasok? Oo o hindi? At bakit? Comment na mga kapatid.
Pwede na kayo mag-comment ang inyong mga kasagutan para sa ating tanong ngayong gabi at bigyan din ng paliwanag yan dahil kapag walang paliwanag yan, hindi ko babasahin yan. Kapag nagpumilit kayong basahin yan, hindi ko na problema yan. Talagang hindi ko babasahin yan. Oh, eto ang sabi dito. Ang sabi dito ng netizen na nag-comment dito sa ating programa. Oo, naging successful ang kanilang pasukan noong nagkagulo-gulo yung mga magulang at minsan karamihan sa mga magulang na nagsisipasok o karamihan sa mga magulang ay nasa malapit na sa entrada ng paaralan. O ay oo, yan din ang nakita natin kanina nung ako'y nag-update doon ng bandang mga 5:15 to 5 na mga hanggang alas 6:30 na medyo lagpas din. Medyo lagpas din sa oras 'yon. 5:15 hanggang 6:30, ang daming mga magulang. Kasama pa po doon yung dalawang grade 1 na pang umaga. Anak ng tinapa naman, oo. Oh, yung dalawang grade 1 po na pang umaga ay yung section red and brown. Yung kay Ma'am Karina at kay Ma'am Absalom. Oh, ha? Yan ang pakimarkahan nyo kasi the rest na grade 1 doon, puro mga panghapon yun. Oo. Eh nagtataka din naman ako kanina bakit yung grade 5 ang pasok nila 11:40 ng umaga. Eh kung 11:40 eh di sana pinapasok na sila doon ng 11:30 pa lang. Eh kaya lang salungat eh. Anong oras na yung ano nila doon? Pambihirang buhay talaga. O tinan mo pati yung mga kapatiran natin sa pang-umaga, yung grade 4 natin anong oras nang sumipot? Alas 12:15. The rest, anong oras ang grade 6? Alas 12:45 ng tanghali. O 12:50. Diba? Medyo lagpas, diba? Lagpas sa oras. Lagpas sa oras. Salungat doon sa poster ng oras ng klase. May pa-post pa kayo ng oras ng klase. Salungat din naman pala sa oras ng labasan. Diba? Nakakaloka kayo. Oh, 'di ba ang nakalagay doon, halimbawa nakalagay doon grade 4, 6 AM to 12:10 PM. Eh anong nangyari? Anong oras sila lumabas? 12:15 na. Oh, tapos yung mga kapatiran natin sa grade 6, anong oras nagsipasok? Oh, 5:30, 'di ba? 5:30 ng umaga. Tapos magugulat kapag labasan na, alas 12:50 nang umuuwi. 12:50. Santa Maria Purisima. Oh, saan ka nakakita ng ganon? 'Di ba? Salungat doon sa oras ng klase na pinost nila sa mismong Facebook page. Oh, salungat nga 'di ba? Kaya pakimarkahan po Huwag pong aanga-anga doon sa oras ng klase. Kasi salungat yung mga ginawa nyo kanina unang araw ng pasukan, salungat na. As in talagang hindi nila nasunod yung oras ng labasan. Eh kasi may mga panghapon pa doon na nakastock. Anak ng tokot baboy talagang buhay ito. Anyway mga kapatid, tuloy-tuloy tayo. Comment lang po kayo ng inyong mga kasagutan sa ating katanungan ngayong gabi mga kapatid. Labing-siyam na minuto na po makalipas ang alas 11 ng gabi. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga kantahan pa rin para kay Benjan at Dave. Para sa ating segment na isang tanong, isang sagot. Uulitin ko ang katanungan sa mga hindi pa po nakakaunawa ng ating katanungan ngayong gabi. Ngayong nagsipagbalikan na ang mga mag-aaral sa pasukan, naging successful nga ba ang unang araw ng kanilang pagpasok? Oo o hindi? At bakit? Ayan Nagsabi na dito kanina, dahil lang daw ay nagkagulo-gulo yung mga magulang. Minsan yung mga magulang nandun na sa entrada ng gate, diba? Nasa entrada na ng paaralan, nandun na sila sa entrance. Kaya minsan yung principal, hirap din talaga.
may pasok na, uuwi ka pa. Sa Maria Purisima. Naghirap kang magbihis, naghirap kang pumasok. Ganun pala ang magiging resulta. Ano ba, medyo hirap din talaga pag ganun. Sa kanila lang naman ang gagaling yan, hindi sa atin. Kasi para sa akin ha, uunahan ko na kayo. Lalo na naman agol pa rin sa intrato ng paaralan. Ay hindi na kaya samot ng tulo. Kailan okay na okay sa kanagdakadan. Po tayo. 2 minuto na po makalipas ang ika-11 ng gabi. 11:22 sa inyong mga orasan. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating isang tanong, isang sagot ngayong gabi ng Lunes. Oo, patungkol pa rin ito sa muling pagbabalik ng mga bata sa pasukan, sa private. I mean sa public, no? So mga kapatid, ito pa, tulad ng aking binanggit kanina, uulitin ko ang tanong. Ngayong nagsipagbalikan na ang mga mag-aaral sa pasukan, naging successful po ba ang kanilang unang araw ng pagpasok? Oo o hindi at bakit? Para mas madali, iklian nyo po yung pagkakad ninyo, huwag nyo pong hahabaan kasi mahirap na magka-aberya ang lalamunan. Pag mahaba ang paliwanag hindi ko babasahin yan. Mahaba yung paliwanag nyo, sorry kayo, hindi ko babasahin yan. Good luck. Eto, sabi dito, opo, naging successful po ang pasukan. Lalo na't nung nakapasok ang aking Junakis. At hindi siya umiyak. Aba, bongga. O, tama yan. Yan ang tama, palakpakan natin. O, palakpakan natin to to the highest level. Yan naman ang tama talaga. Yung hindi ka iiyak pag pinasok ka na ng magulang mo sa school, hindi ka iiyak, wow, perfect. Plus 10 points sa langit. See? Hindi ka tulad ng mga ibang bata na kapag iniwan ng mga magulang magdadrama na, minus 10 points. Minus points sa langit yan. At least yun, di ka pa kinakakan. Diba? Nakakaloka to the highest level. Alright! 24 minutes after 11 o'clock in the evening, mga kapatid, tuloy-tuloy tayo. Eto na, ang sabi dito, opo, naging successful po ang pasukan. Lalo na't nung kumonte ang mga magulang dahil may mga ilan ay nag-uwian. Ayan. Tama naman, kasi yun din yung nangyari kanina ng alas 6 ng umaga. Sa isang umaga, ganyan ang nangyari, biglang humupa, natahimik yung mga magulang dahil nagsipagpasok lahat sila doon sa loob. Diba? Wala talaga tayong joy, mahirap yun Alright, 11:25, tuloy-tuloy tayo. Ang sabi naman dito, yes po, naging successful po ang pasukan. Lalo na nung karamihan sa kanila ay maagang nag-uwi, lalo na yung mga pang-umaga, 'di ba? Instead po doon sa mga panghapon na minsan namin kung umuwi, minsan alas 7 nakakalabas na sila. May mga, 'di ba kanina tatlong grade 5 yata yung nakita ko kanina pumasok ng simbahan Anong oras na noon? Mga Diyos ko, 6:50 ng gabi, alas 6:50. Anak ng pusang buhay talaga yan. Alas 6:50 ng gabi, talagang pumasok pa ng talagang after ng Santa Misa, nagulat ako, may mga 3 batang grade 5 doon. Taga Diosdado din.
pumasok talaga ng simbahan, automatic. Nagulat ako, nakita ko 6:50 na ng gabi, pumasok pa, diba? Oh, as in talagang wala pang alas 7, nakita ko alas 6:50 na. Santa Maria Purísima ang buhay ito. Eh, hindi na ako magugulat dyan kung ganun lang naman pala resulta, diba? Okay, so eto pa sabi dito, naging successful po ang pasukan, kaya opo ang aking sagot dahil ito ay ito ang talagang pinakaantay namin, ang muling makabalik sa eskwela ang aking Junakis. Tama yan, palakpakan natin yan. Perfect yan to the highest level. Pagka ganyan talaga, may exams ka eh. Kaya minsan talaga pag alam mo papasok ka na, talaga magmamadali ka, magugulat ka talaga ng maaari. Anyway, mga kaibigan nga po, ano, gaya ng mga kinoment ninyo, gaya ng mga paliwanag na binanggit ninyo, yan talaga ang tulad ng binanggit kanina, yan naman talaga pinakaabangan nila, ang muling pagbabalik. Tama naman yun. And wala naman akong ibang masasabi, hindi yun lang. Eh, ganun talaga, wala naman sabi. Dapat sa mga dapat sa mga magulang ay talagang walang choice. Hindi talaga nila mapigilan yung mga Junakis nila. Kapag anytime na ayaw nila pumasok kasi magdadrama, Santa Maria Purísima, ibang usapan na po. Kaya minsan talaga mahihirapan ka rin eh. Mahihirapan ka rin talagang markahan yung ano eh. Diba? Parang alanganin pa nga. Alanganin pa nga. O, diba? Ito pa, sabi dito, ang sabi ng netizen na nag-comment sa ating programa, ito ay sigurado, ito okay to. Lalo na po, sunod si Opo, naging successful po ang pasukan. Okay ang lahat. Tama naman o. Ganun. O, diba? At least yun, hindi kayo nagka-problema nung mas okay pa nga kung tutuusin lang talaga mga kapatid, hindi ako nagbibiro dito. Kung tutuusin nga lang, mas mainam pa yung ganun eh. Diba? Mas mainam na yung ganyan. Yung tipong nag-aantay ka ng pasukan, tama yan, mas okay pa yan. Wag mo lang i-tolerate yung mga maling attitude. Wag lang ito-tolerate kasi baka mamaya magkandalo-loko na. Magkakandalo-loko na lahat. Hindi na alam kung sino loko sa kanila. Baka yung ito-tolerate nilang attitude, yung nangyari ng grade, diba? Yung nangyari ng grade 5, diba? Nagkagulo-gulo yung mga alaga ni Mang Casey noon. Yung grade 5 ang hawak ng Casey last year. Talagang ganun. Wag lang talagang mauulit. Utang na loob lang. So yun na nga po mga kapatid, ang ating segment for tonight, ang ating isang tanong, isang sagot kung saan ang ating tinanong ay kaugnay sa muling pagbabalik eskwela ng mga bagets. Oras po natin mga kapatid, eksaktong-eksakto alas 11:30. Tayo muna ay magpapatuloy sa ating mga tugtugan at kantahan ngayong gabi.